Welcome back sa ating panibagong video, and today, ang ituturo ko sa inyo ay ang kantang Ikaw at Ako by TJ Monterde. So ito yung no-kaku version at meron lang tayong 4 super easy chords mula intro hanggang outro na yan. So before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, 1. So itong unang apat na chords na makikita nyo, ito yung pagkasunod-sunod na gagamitin natin para sa intro, verse at chorus. So yung unang chords natin ay G. So yung G natin, ito is a 6th string, 5th string to, 2nd string to, and 1st string to. Next chords natin ay D. So yung D naman ay 3rd string to, 2nd string to, and 1st string to. Next chords natin ay E minor. Pero this time, ilalagay nyo ito dito. So, yun ay 2nd and 1st string. Tapos, itong E minor natin. So, yung E minor, ito is sa 5th. Tapos, 4th string to. Okay? Kaya pinalagay ko na yan para hindi kayo mahirapan para sa next chords natin na C add 9. So, yung C add 9 natin, parang G lang yan. Ibababa nyo lang itong dalawa. So, ito is sa 5th na ngayon. Tapos, 4th string to. Okay? So, strumming pattern naman tayo. Bibigyan ko kayo ng dalawang strumming pattern. Itong unang ituturo ko sa inyo, medyo kagaya niya yung ating original version. So, ganito siya. Down, up, down, down, up, down, 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 up. Tapos, lilipat na ng chords. So, ganito siya. Tapos, yung pangalawa naman ay down, down, up, up, down, 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 up. Tapos, lilipat na ng chords. Ganito naman siya. Diba? So, kung meron kayong ibang strumming pattern na may sasuggest, paki-comment na lang yan sa baba. So, itong intro natin, uulitin natin ng 2 beses. Ganon din sa verse at chorus. So, tigda 2 beses sila. So, practicein natin yung ating intro, verse at chorus nang sabay-sabay. 1, 2, 3, go. So, pagkatapos ng ating chorus, babalik siya ng intro, and then verse ulit, tapos chorus. So, same-same lang yung ating mga chords doon. And then, after nun, pupunta na siya ng bridge. So, ito na yung part na uno sa buhay natin, di ko papansin. So, yung mga chords natin doon ay G, tapos C add 9. Okay? And then E minor, tapos D. So, itong mga chords natin, uulitin natin ng 2 beses. Okay? Tapos, babalik siya ng chorus. Tapos, yung strumming pattern, pwede nyo gamitin alin man dun sa dalawang tinuro ko sa inyo, or kung meron kayong ibang strumming pattern, much better. Okay? Tara, practice natin ng sabay-sabay yung bridge. Uno sa
pagkatapos ng bridge natin, pupunta na siya ng chorus. So, pareho lang nung ating mga naunang chorus yung chords doon or yung pagkasunod-sunod. And then, tapos na nun yung kanta. So, di ba sobrang dali lang ng kantang ito at kung gusto mo yung mga ganitong kadadalang guitar tutorial, mag-subscribe ka na at i-hit mo na yung notification bell para hindi ka mauli sa ating mga videos. So, hanggang dito lang itong video ito. Maraming salamat sa panonood at muli, ako si Max from Guitar Tips and peace out.